Brigada Eskwela. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ang lugar po namin ay sakop ng Calabarzon. Ito pong experience namin ay nangyari noong nagbrigada eskwela kami taong 2009. Mag-grade 2 pa lang ang panganay ko noon. Kailangan naming maglinis ng eskwelahan para sa darating na pasukan. Para na rin ito sa mga anak namin na gagamit ng mga classroom. Hindi ko na po babanggitin kung saang paaralan para na rin po sa kanilang seguridad. Doon po sa eskwelahan na yon ay may malaggubat sa likurang bahagi. May mga naglalakihang puno po doon ng mahogani at mangga. Walang nagpupunta sa lugar na yon kasi bali-balita na laging nababati ng mambabati na nilalang na hindi nakikita ang mga bata. Palagi na lang daw nagkakasakit ang mga batang nagagawi roon, kaya todo sa paliwanag at paalala ang mga guro sa mga magulang. Kabilin-bilinan nila na pagsabihan ang mga anak namin na huwag papuntahin doon ang mga bata. Ayon sa kwento ng naka-experience na may naninirahan daw doon na kakaibang nilalang. Malaki raw ito, maskulado, pero ang mukha raw ay nasa dibdib. Tinawag nila itong Elephant Man dahil nahahawig raw po ang mukha nito sa elepante. Mahilig raw po sa mga bata ang nilalang na ito dahil mga bata ang pinagpapakitaan. Hindi pa namin yun nakikita. Pero dahil ayaw kong maranasan ng anak ko ito, panay ang bilin ko sa kanya na huwag maglalaro sa likurang bahagi ng kanilang eskwelahan. Araw ng Martes ang ibinigay na araw sa amin para maglinis sa classroom at bakuran sa eskwelahan. Isinama ko ang anak ko dahil nga walang mag-aalaga sa kanya sa bahay. Mabuti na lang at nagsama rin ng anak ang ibang magulang kaya nagkaroon ng kalaro ang anak ko. Nasa kalagitnaan kami ng pagpo-floor wax nang pumasok na humahangos ang mga bata sa loob ng classroom at sinabing may nangyari daw sa anak ko. Pumunta raw sa likuran ng eskwelahan. Tapos nakita na lang nilang biglang nahimatay ang anak ko. Nagmamadali kong pinuntahan ang anak ko. Sinamahan pa nila ako doon sa likod ng paaralan para ituro kung saan mismo nagpunta si Mia. Sobrang kaba ko nun kasi alam kong delikado doon kaya nagtataka ako kung bakit pumunta doon ang anak ko. Alam ko namang marunong siyang bilinan pero nagpunta pa rin. Medyo nainis ako sa kanya. Pagdating namin sa lugar, nakita kong nakahandusay si Mia sa tabi ng malaking puno ng mangga. Binuhat ko agad siya at ginising pero hindi siya magising. Nalilito na ako dahil sa sobrang kaba. Hindi ko alam ang gagawin. Nablangko pa ang utak ko nang makaramdam ako ng kakaiba sa lugar. May malamig na hangin na sumama sa normal na hangin. Nagtaasan ang balahibo ko. Pakiramdam ko may ibang nilalang sa paligid na nakatingin sa amin. Hinagilap ko ng tingin pero wala naman akong nakita. Pero may narinig akong tumatawa. Malaki ang boses niya. Parang malaking lalaki. Pero hindi nakakatakot ang boses niya. Parang ang gaan sa pakiramdam.
Parang gusto mo lang makipagkwentuhan na parang makakalimutan mo ang mga problema. Nawala ako sa ganoong pag-iisip nang yugyugin ako sa balikat ng isa sa mga magulang na kasama ko. Doon ako napabalik sa realidad. Sinabihan nila ako na dalahin na agad sa ospital ang anak ko at agad ko namang ginawa yun. Isinugod ko sa pinakamalapit na ospital ang anak ko. Nagpa-service na ako sa tricycle kahit mahal ng singil nila. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin ng doktor na maayos naman daw ang anak ko pagkatapos nilang tingnan. Normal naman daw ang mga test results sa kanya. Baka raw napagod lang kaya hinimatay. Baka rin daw gutom ang anak ko. Doon ko naisip na hindi nga kumain ng maayos ang anak ko bago kami umalis sa bahay kasi ayaw daw niya ng ulam. Sinabihan pa ako ng doktor na kapag gumising na ang anak ko, ay pwede ko na ring iuwi. Hinintay kong magising si Mia saka ko siya tinanong. Sabi niya may tumawag raw sa kanya sa may puno ng mangga. Binibigyan daw siya ng hinog na bunga. Mabait naman daw yung lalaki na tumawag sa kanya. Gusto daw niyang kumain ng mangga kaya nilapitan niya ito para kunin yung ibinibigay. Pero nakaramdam daw siya ng antok. Mas nagulat pa ako sa sunod na kwento ng anak ko nang kunin na niya ang mangga. Paggising daw niya, napunta na siya sa lugar ng maraming puno ng mangga. Mababa lang ang mga puno at abot niya raw ang mga bunga. Napakarami daw ng bunga kaya tuwang-tuwa siya. Kumain daw siya doon ng bunga kasi nagugutom daw siya. Pakiramdam niya ay sobrang sarap ng bunga ng mangga doon. Kinausap pa raw siya nung lalaki na maglaro muna sila bago siya umuwi. Doon lang daw niya naisip na wala siya sa eskwelahan. Kaya nagpumilit daw siyang umuwi na. Pero nalulungkot daw yung lalaki na nagdala sa kanya doon. Parang ayaw siyang paalisin. Pero nakatulog daw siya uli nang marinig niya ang boses ko na tinatawag siya. At paggising niya, nasa ospital na siya. Kaya nagtaka pa siya kung paano siyang napunta sa ospital. Natulog lang naman daw siya. Sobrang takot ko noon para sa anak ko, Sir Jupiter. Kasi naisip kong balak talaga siyang kunin nang nakatira sa puno ng mangga. Kaya pinagsabihan ko ang anak ko na huwag nang kukuha ng kahit anong ibigay sa kanya basta hindi nila kilala. Tumango naman siya sa sinabi ko kasi natakot na rin siya. Kinagabihan nang nasa bahay na kami, nilagnat na si Mia. Sobrang taas ng lagnat na pati katawan niya ang nanginginig. Panay ang punas ko sa kanya ng bimpo na binasa ko sa maligamgam na tubig. Gusto ko siyang ibalik sa ospital, kaya lang wala nang bumibiyahe sa amin kapag gabi na. Kaya inalagaan ko na lang siya at binantayan. Pinakain ko siya at pinainom ng gamot. Nagtataka pa ako noon kung bakit kung kailang nasa bahay na kami, saka pa siya nilagnat ng ganon. Kaya lalo akong natakot noon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, saka lang bumaba ng kaunti ang lagnat niya. Kaya nakaidlip na rin ako. Nanaginip ako na nasa gubat daw ako. Nakatayo lang ako at tinatanaw ko si Mia na naglalakad papunta sa puno ng mangga.
Maya-maya ay tinatawag niya ako at humingi pa siya ng tulong. Pero kapag naglalakad na ako papalapit sa kanya ay mas lumalayo siya sa akin. Hindi naman siya naglalakad, pero lumalayo siya. Parang may naglalayo sa aming dalawa. Kahit anong takbo ko papunta sa kanya ay mas lalo siyang lumalayo. Hanggang sa napagod na lang ako pero narinig ko pa rin ang iyak at pagmamakaawa ni Mia na iligtas ko siya. Nagising ako na umiiyak kasi akala ko totoo. Mabuti na lang at panaginip. Nakita ko ang anak ko na natutulog sa higaan niya. Tiningnan ko siya uli kung nilalagnat pa. Bumaba na talaga ang lagnat niya kaya nawala na ang aking pangamba. Pumunta ang biyenan ko sa bahay kinaumagahan. Kapitbahay lang naman namin sila. Tuwing umaga talaga siyang nagpupunta sa bahay para dalhan ng almusal ang anak ko. Alam niya kasing maselan talaga sa pagkain si Mia. Pihikan siya, namimili ng kakainin, pero kapag ang lola niya ang nagbigay, kinakain niya. Nang malaman niyang kagagaling sa lagnat ni Mia, mas nag-alala siya kaysa sa akin. Sinamahan na niya ako sa pagbabantay kay Mia. Kaagad niyang pinuntahan sa kwarto ang anak ko para pakainin, pero pagpasok pa lang niya sa kwarto, natigilan na siya. Tinawag niya ako at pumunta kami sa kusina. Doon niya ako kinausap. Tinanong niya ako kung sino raw yung lalaking malapad ang muka na parang elepante ang itsura na nasa kwarto ng anak ko. Bakit daw may bisita kaming ganun? Saan daw yun galing? Kinilabutan ako sa sinabi ng biyenan ko. Sinabi ko sa kanya na wala kaming kasama ni Mia sa bahay. Kami lang talaga ng anak ko ang nasa bahay kasi lingguhan kung umuwi ang asawa ko galing sa trabaho. Dahil sa pagtataka, binalikan namin ang kwarto para tingnan ang sinasabi niya kasi pinipili talaga niyang may nakita siyang kakaibang tao sa kwarto. Pagkapasok namin sa silid, sinabi ng biyenan ko, wala na raw yung lalaki. Baka raw umalis na. Pero nagtataka naman ako kung aalis yun, sana ay narinig ko ang yabag niya kasi kahoy naman ang sahig ng bahay namin. Bigla kong naalala ang usap-usapan na nilalang sa eskwelahan. Ganun-ganon ang itsura noon base sa paglalarawan ng mga nakakita na. Dahil mahimbing naman na natutulog ang anak ko, doon kami nag-usap ng biyenan ko sa sala. Pinakwento niya sa akin kung anong nangyari kay Mia, bakit daw nilagnat ang bata. Paborito niyang apo ang anak ko at kapag may sakit talaga si Mia, ay sumusugod talaga siya sa amin at siya ang nagbabantay kay Mia. Kinuwento ko sa biyenan ko ang nangyari sa aking anak. Nang malaman niyang nagpunta si Mia sa likuran ng eskwelahan nila, dali-dali niya akong sinabihan na dalhin ang anak ko sa albularyo. Baka raw nabati ang anak ko. Alam din ng biyenan ko ang kwento sa malaggubat na lugar sa eskwelahang yun. Ako lang talaga ang hindi nakakaalam dahil hindi naman ako purong taga roon sa kanila. Kahit naririnig ko na ang kwento ng Elephant Man, hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Tiwala akong hindi mararanasan ng anak ko ang naranasan ng ibang bata kasi marunong pagsabihan si Mia. Matured siyang mag-isip. Sinamahan ako ng biyenan ko para puntahan ang albularyo na kakilala niya. Ginising ko si Mia para sabihing aalis kami. Nakailang gising ako sa kanya pero hindi siya gumigising. Bigla na akong kinabahan. Alam kong hindi na normal yun dahil madaling gisingin ang anak ko.
Gusto ko nang magwala pero pinipigilan ako ng aking biyenan. Wala raw yun maitutulong. Naiiyak na ako noon at sinabihan niya akong igayak na si Mia. Nagmadali naman akong kumilos. Habang naggagayak ako, panay ang hawak ng biyenan ko kay Mia. Sabi niya ang lamig daw ng anak ko. Kakaiba raw ang lamig niya. Lalo akong natatakot. Dinala namin si Mia sa kakilala niyang albularyo. Pagdating namin dun sa bahay ng albularyo, nagulat ako dahil medyo bata pa pala ang manggagamot. Nagpakilala siya sa amin bilang Andeng. May kasama rin siya noon na babae na Lily daw ang pangalan. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa anak ko at hindi naman sila nagdalawang isip na tulungan kami. Nang tiningnan nila si Mia, agad nila akong sinabihan na wala raw ang kaluluwa ng anak ko sa katawan niya. Nagsagawa sila ng ritual para mahanap ang anak ko. Nagpausok sila sa loob ng bahay habang nag-uusal ng dasal. Maya-maya ay sinabi ni Andeng na dinala daw ang anak ko ng isang kakaibang nilalang. Sa paglalarawan niya ay tumugma na naman ito sa nilalang na nakatira sa likuran ng eskwelahan. Nasa lugar daw na maraming puno na namumunga ng iba't ibang prutas ang anak ko. Umiiyak siya kasi gusto na niyang umuwi. Pero hindi siya pinapayagang umalis ng bantay doon. Kailangan daw naming sunduin ang anak ko. Lalo akong natakot. Wala akong kaalam-alam na hindi ko na pala kasama ang anak ko. Akala ko ay mahimbing lang siyang natutulog. Hindi ko alam na may nangyayari na palang masama sa kanya. 2:00 na ng hapon noon. Nagmadali kaming bumalik sa eskwelahan. Iniwan namin ang biyenan ko sa Kasimiya sa bahay ng albularyo. Kaming 3 lang nina Andeng at Lily ang nagpunta. Dahil may mga nagsasagawa pa ng paglilinis, may nakausap pa kaming teacher. Nakapagpaalam kami na kung pwede ay magsagawa ng pagdarasal sa likuran ng eskwelahan. Alam naman nila ang kwento ng lugar na yon kaya pumayag sila. Sinabihan lang kami na sikaping hindi malaman ng iba ang gagawin namin para hindi magkaroon ng eskandalo. Nang makarating kami sa mapunong likod ng eskwelahan, ramdam ko na ang mabigat na pakiramdam sa lugar. Pakiramdam ko rin ay napakalayo ng puno ng mangga kahit na ilang metro lang naman ang layo nito sa bungad. Habang lumalapit kami, ay napansin akong may kakaiba sa puno ng mangga. Mas marami ang mga tuyong dahon nito. Ang mga sangang natatapakan namin parang nag-e-echo sa paligid. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero sumunod na lang ako kina Andeng at Lily na nauuna sa paglalakad. Medyo matagal na kaming naglalakad pero pansin namin na ang tagal naming makarating sa puno ng mangga. Narinig ko ang sinabi ni Andeng na nilalayo ng nilalang ang puno ng mangga. Talagang gusto nitong kunin ang anak ko. Nagsimula na naman akong umiyak at nagmakaawa na sa nilalang na kumuha sa anak ko na sana ay ibalik na niya ito. Pinakalma naman ako ni Lily at sinabing gagawin nilang lahat para mailigtas si Mia. Maya-maya ay inilabas niya ang suot na kwintas. May palawit itong susi. Narinig kong sinabi ni Andeng na gagamitin nila yon kasi yun lang daw ang paraan para mahuli ang nilalang. Nakikita ko ang pangamba sa mukha ni Andeng. Panay ang tingin niya kay Lily. Naririnig ko pa siyang tinatanong si Lily kung kaya na ba niyang gawin. Tumango si Lily. Pagkatapos ay tahimik uli kami na naglakad.
Wala akong maintindihan sa pinag-uusapan nila, pero nagtiwala na lang ako sa magagawa nila. Maya-maya ay huminto na kami sa paglakan. Umikit silang pareho at nagsimulang umusal ng dasal si Andeng. Hindi ko maintindihan ang wikang dinadasal niya, pero nararamdaman ko ang bisa nito. Lumamig ang paligid at nakararamdam ako ng kapayapaan habang naririnig ang dasal na yun. Nakita kong iniikot ni Lily ang susi sa harapan niya. Parang itinatapat na niya ito sa kung anong hinahanap. Pag-ikot niyang pakaliwa ay narinig ko ang iyak ni Mia. Sigaw ng sigaw ang anak ko. Humihingi siya ng tulong. Takot na takot ang anak ko. Tinatawag niya ako ng paulit-ulit. Naiyak na ako noon at napasalampak sa lupa. Awang-awa ako sa anak ko pero hindi ko alam kung paano siya tutulungan. Maya-maya pa ay narinig ko si Lily na tinatawag si Mia. Inaaya niya ang anak ko na sumama sa kanya. Sabi pa ni Lily sa amin na nakikita raw niyang nakasunod lagi ang nilalang na nakatira sa puno ng mangga sa anak ko. Kahit saan daw magpunta ang anak ko, nasa likod niya ang nakakatakot na nilalang na yun. Wala naman ako makita sa paligid. Kami lang tatlo ang nasa lugar. Nakatayo si Lily habang nakapikit at si Andeng naman ay patuloy lang sa pagdarasal. Hanggang sa maramdaman kong may puwersa na parang humihigop sa amin palapit sa puno ng mangga. Palakas na rin ang palakas ang boses ni Andeng na parang may inaaway siya. Narinig kong napaigik si Lily na parang nasasaktan siya. Nakita ko rin parang may humihila sa paa niya kasi gumagalaw ito pero pinipigilan niya lang. Nakikipaghilahan siya sa paa niya. Tinulungan naman siya ni Andeng. May dalang baston si Andeng at inihampas niya yun sa lupa malapit sa paa ni Lily. Tapos naging okay na si Lily. Hindi ko talaga maipaliwanag kung paanong nakikita ni Andeng ang nangyayari kay Lily gayong nakapikit siya. Para siyang nakakakita kahit nakapikit o di kaya'y talagang malakas lang ang kanyang pakiramdam. Kinurot ko ang aking braso para malamang hindi ako nananaginip. Nasaktan ako kaya ibig sabihin na totoo ang nasasaksihan kong yun. Maya-maya ay pare-pareho kaming nahihigop palapit sa puno ng mangga. Hindi namin yun mapigilan hanggang sa sobrang lapit na talaga namin sa puno. Isang kisap mata lang ay nakahawak na si Andeng sa katawan ng mangga. Naglakad namang paikot si Lily sa puno habang itinataas ang suot niyang kwintas. Naramdaman ko na lang na nawala na yung puwersang humihigop sa amin. Naging normal na ang lahat sa isang iglap lang. Pagkatapos ni Andeng na magdasal, kinausap na niya ako. Sabi niya nasundo na nila si Mia. Tinanong ko kung nasaan na ang anak ko. Sabi nila, nandoon na sa katawan niya. Bumalik agad kami sa bahay ng albularyo. Tuwang-tuwa ako nang makitang nakaupo na ang anak ko at nag-uusap na sila ng lola niya. Bungad sa akin ang biyanan ko pagkapasok ko ng bahay ng albularyo, gising na raw si Mia. Nagising na parang nakatulog lang at walang ibang nangyari. Mabilis akong lumapit sa anak ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Nagpasalamat ako kina Andeng at Lily. Sinubukan ko pang abutan sila ng maliit na halaga pero tumanggi sila. Kawang gawa daw talaga ang ginagawa nila at hindi sila nagpapabayad. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Nag-uusap kami ng biyanan ko. Sabi ko kasi
Magdadala ako ng kahit anong pwedeng dalhin kahit prutas doon sa dalawang babae na tumulong sa amin. Pero sabi ni nanay huwag na raw akong mag-abala dahil tiyak na aalis din sila. Talagang umaalis daw ang mga ito pagkatapos nilang tumulong. Parang nagbabakasyon sa ibang lugar tapos bumabalik lang uli. Laging ganoon daw ang ginagawa ng dalawa. Nakakapagtaka lang. Napapaisip ako sa ginagawa nila. Kumbaga sa minumulto, nagpapagpag muna bago umuwi ng bahay. Matapos lahat ng nangyari sa anak ko, doon lang talaga ako naniwala patungkol nga sa Elephant Man na nilalang na nakatira sa puno ng mangga sa eskwelahan ni Mia. Sabi nila mahilig daw talaga ito sa mga bata. Kapag may nagustuhan itong bata, inaalok niya ng mangga. Kapag tinanggap ng bata, inaaya na sumama, pagkatapos ay hindi na ibinabalik. Kinukuha nito ang kaluluwa ng bata at kinukulong sa punong yun. Kung hindi namin naagapan si Mia, baka wala na siya sa amin. Sabi nila ang pangontra daw sa nilalang na yun ay bawang. Takot daw ito sa amoy ng bawang kaya palagi kong pinagbabaunan si Mia ng bawang. Inilalagay ko sa bulsa ng kanyang palda. Naging maayos naman ang pag-aaral ng anak ko sa eskwelahang yun. Naipetisyon kasi ng mga magulang na alisin na ang puno ng mangga doon. Pero hindi naman magawa dahil lahat ng nagtangka na putuling yun ay nagkakasakit. Kaya ang ginawa ng eskwelahan, nilagyan na lang ng bakod para hindi na makapunta ang mga bata sa likod ng eskwelahan. Natapos ang anak ko sa elementary na lagi kong nilalagyan ng bawang ang bulsa ng palda niya. Walang masamang maniwala sa kasabihan kung hindi naman nakakaperwisyo ng iba. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Sa tagal ng panahon ng lumipas, hindi na naalala ng anak ko ang nangyaring yun sa kanya. Tinatawanan na nga lang niya ako kapag kinikwento ko, pero alam niyang laging may bawang ang bulsa ng palda niya. Nagtataka daw siya kung bakit may bawang. Hindi ko alam na tinatapon pala niya ang bawang kapag nakakapanyang meron naman ang bulsa niya. Isa siyang pasaway na bata, pero ayos lang din kasi nakapagtapos siya ng elementary na hindi na uli binalikan ng Elephant Man. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Sityo Bangungot. Sabi nila, ang bawat lugar daw ay may mga nakatagong kwento. At minsan ang mga kwentong ito ay mahirap ipaliwanag. Mga kwentong puno ng misteryo at kadiliman. Kagaya na lang ng 2 true horror experiences na pinadala nina Alvin at Migs. Ang mga karanasang ito ay parehong nangyari sa mga unfinished subdivision kung saan may mga kaluluwang hindi matahimik. Halina't pakinggan natin ang nakakapangilabot nilang kwento. Walang ulo. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga listeners ng inyong YouTube channel na Sityo Bangungot. Isa po ako sa mga listeners nyo at lagi kong inaabangan ang mga nilalabas nyong storya. Kaya naman naisip kong i-share din sa inyo ang sarili kong horror story na talaga namang
hindi ko makalimutan. Ako po si Alvin, 28 years old, taga Quezon City. Mula pagkabata ay alam ko nang nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. In short, bukas po ang aking third eye. Pero kahit ganun, normal pa rin ang buhay ko. Hindi ko rin kasi sila laging nakikita. At pag may nakikita naman akong kaluluwa, hanggang dun lang yun. Wala silang ginagawa upang takutin o gambalain ako. Pero syempre, dahil hindi sila pangkaraniwan, di ko pa rin po maiwasang makaramdam ng kilabot sa tuwing nakikita ko sila. Sa paglipas ng mga panahon, nasanay na lang din ako at mas natuto na akong kontrolin ang takot ko. Bilang bukas ang third eye ko, marami na po akong mga nakakatakot na karanasan. Pero itong isi-share ko sa inyo ngayon ay nangyari noong 2018. Sabado po yun ng madaling araw. Galing kami sa gimikan ng mga kaibigan ko. Wala po talaga akong gana noon na pumarty kasi mas gusto kong magstay na lang sa bahay. Pero dahil birthday ng isang kabarkada namin, di na ako nakahindi nang pinilit nila akong sumama. Sobrang saya po ng lahat sa loob ng club. Sayawan at inuman. Pero dahil nga wala ako sa mood noon na pumarty, isang baso lang ang ininom ko. At masasabi kong ako lang talaga ang hindi nalasing sa aming lahat. Sir Jupiter, pinakanalasing po sa amin ay ang kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Ivy. Hindi kasi talaga siya sanay uminom at mababa ang alcohol tolerance niya. Pero sa pagkakaalam ko, may pinagdadaanan sila ng boyfriend niya nung time na yun, kaya siya naglasing. Ilang beses siyang sumuka dahil sa kalasingan at halos hindi na makapaglakad ng maayos. Nag-alala po ako para sa kalagayan niya kasi alam kong hindi na talaga siya makakauwi sa ganong estado. Kaya nagpresenta na ako na lang ang maghahatid sa kanya pauwi. Lasing na rin kasi ang ibang mga kaibigan namin at wala nang iba pang pwedeng maghatid sa kanya. Wala pa akong sariling sasakyan nung time na yun, kaya nag-book na lang ako ng car para sa amin. Sinabi ng isa sa mga kabarkada namin ang exact address ni na Ivy. Nasa isang bagong subdivision yun na hindi naman masyadong malayo mula sa club na pinuntahan namin. Hindi ko na lang po papangalanan ang nasabing subdivision. Pero hindi ko po makakalimutan ang sinabi ng isa sa kanila bago kami umalis. Mag-ingat raw ako sa lugar na yun. Nakakatakot raw kasi. Hindi ko na siya tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ni hindi rin ako naniwala doon kasi alam kong lasing na yung kausap ko. Ilang saglit lang ay dumating na ang binook kong kotse at bumiyahe na kami papunta kina Ivy. Nasa backseat kami at pinapainom ko ng tubig si Ivy noon. Kinumusta naman kami ng driver at ang sabi ko'y okay lang kami. Muli lang naman po siyang nasuka at mabuti na lang may plastic yung driver na siyang ginamit upang sukahan ng kaibigan ko. Dahil naging busy po ako noon sa pag-asikaso kay Ivy na hindi ko na napansin
na papasok na pala kami sa subdivision nila. Medyo nahirapan kaming tuntunin ang exact na lot and block na kinaroroonan ng bahay ni na Ivy. Hindi pa po kasi tapos ang subdivision na yon. Halos magkakapareho lang ang itsura ng mga nadadaanan namin. Marami pang mga units ang hindi pa nakukonstruct at kukonti pa lang ang mga poste ng ilaw sa paligid. Medyo nakakatakot nga pong tingnan, pero hindi ko na lang pinansin. Ang nasa isip ko lang kasi noon ay maihatid pa uwi si Ivy at para makauwi na rin ako. Sa wakas, nahanap na rin namin ang bahay nila. Kapansin-pansin na marami ng occupied na bahay sa area na yun kumpara sa mga nadaanan namin kanina. Tinulungan kong makababa ng kotse si Ivy pagkatapos ay kumatok na ako sa bahay nila. Yung ate niya ang bumukas ng pintuan at nagkataon na magkakilala kami. Nakasama ko na siya once sa gimikan. Nagpasalamat siya sa akin sa paghatid ko kay Ivy. Ang sabi ko, walang anuman. Sanay na akong maging tagahatid ng mga lasing kong tropa. Inaya niya akong magkape muna pero tumanggi na ako dahil hinihintay ako ng driver. Nagpaalam na agad ako sa kanila at muling sumakay sa kotse. Sinabi ko po sa driver ang address ko. May usapan na kami na dadagdagan ko na lang ng bayad dahil yung nabook ko lang naman ay mula sa club papunta kina Ivy. Hassle naman kung magbubook na naman ako ng ibang kotse. Kaya pinag-usapan na lang namin ang presyo. Kating-kati na rin kasi akong umuwi noon. Kaso lang nahirapan kaming tuntunin ang daan palabas ng subdivision. Napansin kong paikot-ikot na lang kami. Naguluhan rin yung driver kasi tinandaan daw niya ang daan kanina. Bagaman madilim at ilang beses kaming lumiko, sinikap daw talaga niyang tandaan ng bawat eskinita. Kaya nakakapagtakang hindi na namin mahanap ang gate. Sir Jupiter, sa pagkakataon pong yun, hindi ko na napigilan ang sarili kong pangilabutan. Para kasing nararamdaman kong may mali na talaga. Naisip ko pa nga na baka nilalamat na kami. Pero hindi naman paulit-ulit ang mga nadaanan naming lugar. Sadyang naliligaw lang talaga kami at hindi na mahanap ang daan palabas. Ang masaklap, umabot na po kami sa isang madilim na lugar kung saan puro mga under construction na bahay lang ang makikita. Walang kahit isang tao doon. Tanging liwanag ng buwan lang at ng kotse ang ilaw sa parting yun ng subdivision. Pareho na kaming naguguluhan ng driver kung saan kami dadaan. Ayaw naman kasi naming lumiko na naman sa kung saan-saan at baka mas lalo kaming maligaw. Tiningnan po namin ang mapa sa phone pero napaka-weird. Hindi ko alam kung nawalan ba ng service pero bigla po itong naging blanco. Habang kinakabahan, naalala ko tuloy yung sinabi ng isang kaibigan namin kanina. Mag-ingat raw ako dahil nakakatakot ang subdivision na tinitirhan ni na Ivy. Hindi kaya totoo ang sinabi niya?
Di kaya may mali talaga sa lugar na yun? Bigla po akong may napansing dumaang motorsiklo. Nabuhayan ako ng loob at kaagad na sinabi kay Kuya Driver na sundan namin yung nagmumotor. Kasi baka alam nito ang daan palabas. Pero nagtaka ako nang hindi sumagot si Kuya sa akin. Imbis po na gawin niya yung sinabi ko, lumiko po siya sa ibang direksyon. Nagtaka ako kung bakit niya ginawa yun. Tinanong ko siya kung may problema. Ang sabi niya wala daw. Parang naalala niya na yung daan palabas, pero napansin ko po na hindi siya sigurado. Nauutal siya at parang kinakabahan. Hinayaan ko na lang siya na magmaneho. Hindi naman ako natakot sa kanya kasi ramdam ko naman na hindi masamang tao si Kuya. Ilang minuto ang lumipas at hindi pa rin namin natuntun yung gate. Kaya tinanong ko si Kuya kung sigurado ba siyang naalala na niya yung daan palabas. Kasi parang mas naliligaw kami. Bago pa siya makasagot, nakita ko na naman yung lalaking nakamotor. Nakakapagtaka na nakita ulit namin siya. Magkaibang direksyon kasi ang dinaanan namin kanina. Sinabi ko ulit kay Kuya Driver na sundan namin yung motor at tanungin kung saan ang daan palabas. Hindi na naman siya sumagot at biglang binilisan yung pagpapatakbo niya ng kotse. Dahil nawiwirduhan na ako sa kanya, tinanong ko na po talaga siya kung anong nangyayari sa kanya. Bakit parang wala siya sa sarili at para siyang natatakot. Hindi na naman siya nagsalita ulit. Buti na lang at may nakita kaming liwanag sa unahan. Nakahinga po ako ng malalim nang ma-realize kong nasa gate na kami. Napansin kong kabado pa rin ang driver at nanginginig yung mga kamay niyang nakahawak sa manibela. Nung nakalabas na kami sa subdivision, bigla siyang nagsorry sa akin. Kaya muli ko siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi po niya wala raw po siyang nakita na nakamotor kanina. Ang tanging nakita lang po niya ay isang lalaking nakalutang at walang ulo. Mula raw nung umalis kami kina Ivy, nakita na raw po niya ang pugot-ulong kaluluwa na nakasunod sa amin. Pasulput-sulput daw po ito sa mga nadaraanan namin hanggang sa naligaw na nga kami. Sir Jupiter, kinilabutan po talaga ako sa sinabi niya. Nung nakita ko kasi yung lalaking nakamotor, hindi talaga sumagi sa isip ko na isa itong kaluluwa. Mabuti na lang po at may nadaanan kaming simbahan. Huminto po muna kami doon at nagdasal sa labas ng simbahan. Pagkatapos noon ay hinatid na ako ni Kuya sa amin. Kinabukasan tinawagan ko si Ivy at ikinwento sa kanya yung na-experience ko. Sabi niya hindi daw first time na nangyari yun. Marami na raw kwento ang mga kapitbahay nila na may mga kaluluwa raw na nagpapakita sa subdivision nila. At common na raw talaga na nagpapakita yung lalaking walang ulo doon. Mismong mga guard sa subdivision nila ay alam ang tungkol doon. Ilang beses na raw kasi nila itong nakikita tuwing nagro-roving sila sa paligid. Sa ngayon po, fully developed na ang subdivision na yun. Tapos nang i-construct ang lahat ng bahay, occupied na. Maliwanag na rin at ayon kay Ivy, madalang na lang siyang nakakarinig ng mga nakakatakot na kwento doon.
Ilang beses na rin daw kasing ipinabless ng homeowners ang lugar nila. Pero mula po noon ay hindi na ako bumalik sa subdivision nila dahil sa traumatic experience ko doon. Kayo po ba mga kasityo bangungot, may ganito rin ba kayong karanasan? Nakapunta na ba kayo sa isang unfinished subdivision noon at may naramdamang kakaiba? At sa tingin nyo ba, kaya may nagpaparamdam doon dahil wala pa gaanong tao sa lugar? Posible kaya na kahit marami ng occupants dito ngayon ay mayroon pa ring mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam? Gusto ko pong malaman ang inyong opinyon sa bagay na ito at gusto ko rin namang malaman kung may similar experience kayo. Comment down below please. At habang hinahanda ninyo ang inyong comments, pakinggan naman natin ang susunod na horror story na ipinadala ni Migs. Haunted Shortcut. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga kagaya kong listeners ng Sityo Bangungot. Tawagin niyo na lang po akong Migs, 30 years old, Tubong, Bulacan. Nagtatrabaho po ako bilang isang office clerk, may asawa at 2 anak. Pero ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong binata pa ako. 5 years ago. Sa totoo lang po, ito ang first and last paranormal experience ko. Hindi rin talaga kasi ako naniniwala sa mga ganitong bagay noon. Pero mula nang naranasan ko to, na-realize kong may mga bagay pala talaga sa mundo natin na mahirap ipaliwanag. Totoo palang sinasabi nila, sa mundong ibabaw, hindi lang mga buhay ang nakatira, pati na rin ang mga patay. Nangyari po ito sa isang unfinished subdivision. Papunta kami noon sa bahay ng kaibigan naming si Jane. Meron po kasi kaming out-of-town trip at susunduin namin siya sa kanila since siya yung nagluto ng mga dadalhin naming pagkain. Si Martin po yung nagmamaneho noon at ako naman ang nakaupo sa tabi niya. Yung mga kaibigan naman namin ay nasa likod at sobrang ingay. Nagkukulitan pa sila noon at nag-aasaran. Nasa 3 or 4 a.m. pa lang noon. Nag-decide kasi kaming bumiyahe ng maaga para mas maaga rin kaming makarating sa destination namin. Medyo malayo yung bahay ni na Janine, pero ang sabi ng kabarkada naming si Luke, may alam daw siyang shortcut. Nagbiruan pa nga kami noon at sabi namin, baka ma-wrong turn kami sa shortcut na sinasuggest niya. Pero sabi niya, nakadaan na raw siya sa shortcut na yon dati. Dahil gusto naming makatipid sa oras, sinunod na namin ang suggestion niya. Ang shortcut pala na tinutukoy niya ay ang isang unfinished subdivision. Tinanong ko siya kung sigurado siyang pwede kaming dumaan doon. Baka masita kami ng gwardiya, pero ang sabi niya di naman daw siya sinita noon at wala rin daw guards nung dumaan siya sa nasabing lugar. Ilang saglit lang ay nadaanan namin ang nasabing subdivision. Tuloy-tuloy lang kami sa pagpasok doon. Napansin ko po na may gwardyang nakatayo sa may guardhouse at parang pinapahinto kami. Kinabahan ako kasi baka bawal ngang dumaan doon. Pero ang nakakapagtaka, patuloy lang sa pagmamaneho si Martin. Dire-diretso lang talaga siya. Imposible namang hindi niya napansin yung gwardya na kinukuha yung atensyon namin.
Yung mga kaibigan ko naman sa likod ay patuloy lang sa pagkwekwentuhan na parang walang nakita. Tinanong ko si Martin kung bakit hindi siya huminto. Kumunot ang kanyang noo at tinanong ako, bakit daw siya hihinto? Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa nakita kong gwardya sa may guardhouse na sinesenyasan kaming huminto. Bigla pong natahimik ang lahat ng mga kasamahan ko sa loob ng kotse. Napansin ko rin ang paghigpit ng pagkakahawak ni Martin sa manibela. Halatang kinakabahan, Sir Jupiter. Hindi po nila nakita ang nakita ko. Walang tao sa guardhouse. Walang gwardya na sumisenyas sa aming huminto. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi nila. Imposibleng na malikmata lang ako dahil sigurado po talaga ako sa nakita ko. Dahil sa takot, sinabi ko sa kanila na lumabas na lang kami sa subdivision na yun. Di bali nang hindi kami dumaan sa shortcut, pero kung babalik naman kami, ibig sabihin, makakadaan ulit kami dun sa guardhouse kung saan may nakita akong gwardya. Dahil sa takot at dahil na rin sa malayo-layo na ang naibiyahe namin, nagpatuloy na lang kami. Napausal na lang po talaga ako ng dasal, Sir Jupiter. Nakakatakot po kasi talaga ang vibe ng lugar na yun. Wala akong nakita ni isang poste ng ilaw. Lahat ng bahay doon ay hindi pa tapos ang construction. Wala kang makikitang kahit isang tao sa paligid. Nagsorry si Luke kasi siya ang nagsuggest ng shortcut na yon sa amin. Umaga raw kasi nung dumaan siya sa subdivision at may mga ibang sasakyan raw siyang nakasabay nung time na yon. May mga nadaanan pa nga raw siyang construction workers noon. Hindi naman daw niya inakala na may kakaiba pala dito pag madilim ang paligid. Hindi na po kami nagsisihan, Sir Jupiter. Alam naman kasi namin na mabuti ang intensyon ni Luke. Tahimik na lang namin ipinagpatuloy ang biyahe namin. Ilang saglit ang lumipas ay napansin naming humihikbi ang kasama naming si Sheena. Pilit namin siyang inalo pero ayaw niya talagang tumigil. Nanginginig po siya sa takot. Paulit-ulit namin siyang tinanong kung anong nangyayari sa kanya pero dahil sa labis na pag-iyak ay hindi niya po kami magawang sagutin. Pinainom namin siya ng tubig upang kahit paano'y maging kalmado siya. Huminga siya ng malalim at ikinwento sa amin ang nangyari. May nakita raw siyang gwardya na nadaanan namin kanina. Nakatayo raw ito sa tabi ng isang matandang puno. Naaagnas ang muka at matalim ang titig sa kotse namin. Nang mapansin itong nakikita ito ni Sheena, bigla raw siya nitong itinuro at para bang inutusan siyang pahintuin ang kotse. Sabi ni Sheena matagal na raw nabukas ang kanyang third eye, pero ito daw ang unang beses na may nakita siyang kaluluwa na sobrang bigat sa pakiramdam. Pinabilisan na lang namin ang pagmamaneho para makalabas na kami sa subdivision na yun. Takot na kasi kaming lahat. Ang akala namin ay tapos na ang nakakatakot naming karanasan, pero nagkakamali po kami, Sir Jupiter. Biglang pumreno si Martin na nagpaggulat sa amin. Tinanong namin siya kung bakit siya biglang huminto. Sabi niya nakita raw ba namin ang nakita niya. Nagkatinginan kami at mas lalong natakot. Wala kasi kaming nakita at naguguluhan rin kami kung bakit siya huminto. Gusto na nga naming makalabas sa lugar na yun.
Sabi ni Martin, bigla raw siyang may nakitang babaeng tumatawid. Bigla na lang daw itong sumulpot out of nowhere. At sobrang lapit pa talaga nito sa kotse namin. Sa takot na baka masagasaan niya ito, pumreno si Martin. Pero nang huminto naman daw siya, bigla na lang nawala ang babaeng nakita niya. Para lang daw itong tinangay ng hangin. Inutusan na namin siyang ituloy ang pagmamaneho at bilisan na lang para makalabas na talaga kami doon. Hindi na kasi talaga pangkaraniwan ang mga nangyayari sa amin. Sumunod naman siya, tahimik na ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Kami naman ay sabay-sabay na nagdasal. Sir Jupiter, para kaming nasa loob ng isang nakakatakot na pelikula. Pag naaalala ko nga ang experience na to ay hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari talaga ito sa amin. Mabuti na lang po talaga at safe kaming nakalabas sa subdivision na yun. Pagkalipas ng less than 10 minutes ay nakarating na rin kami sa bahay ni na Janine. Nagtaka po siya nang mapansin ang ekspresyon naming takot na takot. Ikinuwento namin sa kanya ang buong pangyayari at sabi ni Janine, hindi raw kami dapat dumaan sa lugar na yun pag madilim na. Marami raw mga sasakyang dumadaan doon pag umaga kasi magandang shortcut daw talaga. Pero pagkagat ng dilim, wala na raw kahit sino ang nangangahas na pumasok sa nasabing subdivision. Marami na raw kasing kumakalat na kwento tungkol sa mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam doon. Ayon sa kwento, dati raw talahiban ng nasabing lugar. Marami ring mga naglalakihang puno doon na pinutol. May mga napabalita rin daw na mga bangkay na natagpuan doon. Kaya nagtaka rin daw siya nang malamang plano raw gawing subdivision ang area na yun. Pero ang alam niya, itinigil na ang paggawa sa nasabing subdivision. May mga kaluluwa raw kasing nagpapakita at may mga construction worker pa raw na namatay doon dahil na aksidente sa trabaho. Para bang ayaw ng mga kaluluwa na pakialaman ng kahit sino ang lugar na yun. Mula po noon tuwing pupunta kami kina Janine, hindi na talaga kami dumadaan sa shortcut na yun. Kahit sa umaga, ay hindi pa rin kami pumapasok doon dahil na-trauma kami sa naging karanasan namin. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sitio Bangungot. More power and God bless us all. At ngayon naman dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout kay Lay Mendoza, Janeline Acas, Lucy Crazy, Lani Gagarin, Nicole Agui, Darren Navi, Jeka, Random Topics, Ja Barakel at LD Fur, Rogelio Parayaw at Leat Arcelo. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kay Idfer at Roxanne Petzold. Sabi ni Idfer, "Good day po, Kasityo. Naniniwala rin po ako na spirits can attach itself to a certain thing. Hindi po talaga ako basta bumibili o kumukuha ng mga bagay, lalo na ng mga antique items. Ewan ko po ba, parang ibang pakiramdam kapag hinawakan ko. More power po, stress and homesickness reliever ko po ang mga kwento ninyo." Yan ang comment ni Idfer sa Dream Catcher Story. Sabi naman ni Roxanne, "Kami ng anak ko umattend ng Forest Healing Assembly
Puro mga nature lovers at mga yoga enthusiasts ang mga dumalo doon. Tinuruan kaming gumawa ng dream catcher na yari sa natural na materyales. Tuwang-tuwang anak ko at isinabit namin yung gawa namin na dream catcher sa bintana na natatamaan ng sinag ng araw. So far, wala kaming mad dreams ni bunso ko. Maybe you need to make your own dream catcher sender para walang negative energy na kasama. Yan ang comment ni Roxanne sa Dream Catcher Story. Sa mga hindi nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.